Mga tol, merong ulat na ang plano daw talaga nung barko ng China, yung dalawang barko ng China ha, sasalpukin daw talaga yung barko natin. Kumbaga balak ata talaga nilang palubugin mga tol yung barko natin kasi kitang-kita sa video di ba? Ito yung barko ng Coast Guard nila, ng Chinese Coast Guard at ito yung barko ng PLA Navy, 'di ba? Nagsalpukan silang ganon kasi nasa gitna tayo Kumbaga mga kapatid, kung mabagal yung andar natin, isa-sandwich tayo. So talagang ang plano nila mga tol, salpukin tayo. Buti na lamang mahusay yung ang kapitan nung BRP Suluan. At nung nakita na niya na malapit na at sasalpukin na tayo, bigla niyang binilisan yung andar niya. Kaya ang nangyari mga tol, yung Chinese Coast Guard at saka yung PLA Navy, silang dalawa ang nagbanggaan mga tol. Eto pag-usapan natin ulit etong nangyaring kaganapan nga. Nangyari na, kaganapan pa no? Noong August 11 sa may Baho de Masinloc kung saan ay nagsalpukan mga kapatid etong dalawang barko nga ng China na ikinasawi daw mga tol ng dalawang Chinese Coast Guard. Kasi may mga crew dun sa harapan nun Nagsagawa pa nga ng search and rescue operation itong Chinese Coast Guard dun sa mga nawawala nilang mga crew. Sabi rito mga kapatid sa report, nakahanda na ang AFP o nakahanda ang AFP sa posibleng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Kasi kahihiyan sa kanila to mga lamang mga tol, pikon na pikon ngayon yung mga yan. At baka sa mga susunod, mas matindi pa ang gawin nila mga tol. Kaya sinabi ng AFP na nakahanda sila. Sabi rito mga tol sa report mula rito sa Net25 tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na handa silang rumesponde sa posibleng paglala ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea matapos ang insidente sa Baho de Masinloc at ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa mga tol, panoorin na natin to. AFP nakahanda sakaling maging mas agresibo ang aksyon ng China kasunod po ng banggaan ng barko ng Chinese Coast Guard at PLA Navy. Sa madaling salita mga tol, kung sakasakali, dahil nga sa nangyaring to, napikon ng China mga kapatid, sinisisi nila tayo kung bakit. Kung bakit nangyari to sa kanila, tayo daw ang may kasalanan. So ang AFP nakahanda na silang rumesbak o rumisponde kung sakasakaling mas magiging malala yung gagawin ng China sa mga susunod. Sa Baho de Masinloc, Mar Gabriel Detalye. Nako po. Mukhang gera to Yes, Jen Nelson, handa ang Armed Forces of the Philippines sakaling mas maging agresibo pa ang China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaliwat kanan mga tol, kitang-kita. Ito, wala pang tama to Kung makikita mo rito sa video, wala pang tama itong warship nila. So hindi pa nangyayari ang banggaan dyan. So kaliwat kanan yan mga tol. Nasa kanang bahagi yung Chinese Coast Guard, tas nasa kaliwa naman yung PLA Navy warship nila. Maging agresibo pa ang China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang insidente ng banggaan ng China Coast Guard at ng PLA Navy ship habang hinahabol nila ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard na galing sa supply mission sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc kahapon. Galing sa supply mission, no? Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson for the West Philippine Sea, hindi malayong maulit ang insidente kung magpapatuloy ang iligal at agresibong aksyon ng China sa karagatan. Pero pagtitiyak ni Trinidad, mayroon silang contingency plan at may sinusunod na rules of engagement kaugnay sa paggamit ng puwersa sa ganitong sitwasyon. Rules of engagement, meron silang rules kung kailan sila gagamit ng puwersa. Mga tol, hanggat hindi pa naman kinakailangan, hindi sila gagamit ng ganon. Pero meron silang contingency plan, rules of engagement mga tol. Git ni Trinidad, maaari silang gumamit ng puwersa kung yan ay para sa self-defense o pagdepensa sa kaligtasan ng ibang unit. Yon, kung para sa self-defense. Kung para sa self-defense, ibig sabihin mga tol, kung talagang halimbawa pikon na sa atin ng China babanatan na talaga tayo mga tol, gagamit na ng puwersa ang ating kinuukulan. Sa harap ng insidente, hindi raw titigil ang Philippine Navy sa pagpapatrolya sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi na raw bago ang mga agresibong aksyon ng China na ginagawa na raw nila sa nakalipas na 10 hanggang 20 taon. Muli namang iginiit ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na hindi nag-uudyok ng gera ang Pilipinas
kundi pinoprotektahan lang ang mga teritoryo nito base sa international law. Ang pagprotekta sa teritoryo ay hindi raw maituturing na provokasyon, kundi pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Tama. Tama mga tol. Hindi mo pwedeng ituring na provokasyon yun. Diba? O para mas maunawaan ng mga kababayan nating pro-China, baka kasi ang tinuturo pa nilang nagpo-provoke etong bansa natin. Matuturing mo bang provokasyon ang isang security guard na may hawak-hawak na shotgun habang binabantayan niya yung vicinity na kanyang binabantayan? O halimbawa na lang sa mga bangko. Diba? Sa mga bangko, mga tol, may mga guard dyan, may hawak-hawak laging shotgun yun. Matatawag mo bang provokasyon yung ginagawa ng mga security guard doon na may hawak silang shotgun? Diba paraan yun mga tol para bantayan nila yung kanilang gusali o yung establishment na binabantayan nila? Ganon din sa mga bakanting lote na may mga gwardya. Diba? May mga armas yan. Sa mga subdivision, diba? May mga armas yan. Provokasyon ba yung pagdadala nila ng armas? Diba hindi? Kasi yun yung trabaho nila eh. Diba? O eto mga tol, meron tayong sariling exclusive economic zone. May mga coast guard tayo, kaya nga guard eh. Diba? Binabantayan nila yan. Pero hanggat maaaring umiwas sila sa gulo, iiwas sila sa gulo. Diba? Hanggat maaari kasi yun yung pulisiya nila eh. Kung sa ibang bansa ganito ginagawa, pag may pumapasok na tagalabas, ang ginagawa ng mga coast guard nila, itutulak nilang palayo. Diba? Itutulak nilang palayo, iwa-water cannon nila, ganun ang ginagawa nila sa ibang bansa. Meron kasi silang backup, meron kasi silang malakas na puwersa. Sa mga hindi nakakaunawa, hindi natin pwedeng ikumpara na yung ating bansa doon sa ibang bansa. Dati ganyan din yung iniisip ko eh. Bakit yung ibang bansa ganyan ang ginagawa? Bakit yung ibang bansa kaya nilang ipagtulakan papalabas o papaatras yung ibang mga bansa na pumapasok sa kanilang nasasakupan? Kasi malakas yung puwersa militar nila. Handa talaga silang pumasok sa gera kung kinakailangan. Meron silang ganun. Pero sa atin mga tol, kung sisilipin natin yung difference ng puwersa ng China at saka ng Pilipinas, napakalayo natin. Napakalayo talaga. Wala nga tayong submarine eh. Tapos yung mga mid-range missile natin dito, hiram pa. Di ba? Wala pa tayong sariling ganun. Meron tayo BrahMos missile, oo, yun pa lang. Pero overall mga tol, hindi pa talaga tayo ganun kalakas. Nandun pa lang tayo sa proseso eh. Di ba? Huwag kayong masyado magmadali. Hindi mo pwedeng ibangga yung big bike o motorbike sa isang tangke. No? Kaya ganyan yung ginagawa ng Coast Guard natin. Git ng AFP, hindi nangaaway ang Pilipinas, ngunit hindi rin sila urong sa pagtatanggol sa mga teritoryo ng bansa. Kung naiinip kayong pumalag ang ating AFP, huwag kayong mainip. Pag dumating ang puntong nagkaroon na talaga ng armed attack itong China, sabing gano'n ng AFP natin, hindi sila naghahanap ng away pero hindi sila aatras. Kung sakasakali mang dumating yung puntong yun, talagang handa silang ipagtanggol mga tol yung ating bansa. Yan, Nelson? Mar, ako'y interesado. Gusto kong malaman, sino yung kapitan ng barko na, anong pangalan ng barko na yon? Yung barko ng Coast Guard? BRP na nagsalpukan Suluan. yung dalawang barko ng China? BRP Suluan. Yung BRP Suluan. Yun. Yes, BRP Suluan. Sino ang kapitan nung pagkakataon na dinaig niya si Jason Statham? Mar, kaya gusto Idol ko yun. Paborito ko yung mga pelikula nun. ko bakit at makamaya ng kapitan ng barko na yan? Yes. Dapat niya saluduhan natin mga tol. Ang galing niya magmaniobra. Yan, wala tayong specific na buong pangalan ng kapitan, no? Pero alam ko sa pagkakaalam natin, pinarangalan na ng liderato ng Philippine Coast Guard itong kapitan at yung lahat ng crew ng BRP Suluan na na-involved diyan sa paghabol kahapon ng mga barko ng China at ng China Coast Guard at ng PLA Navy. Yun, nakita mo, ang galing niya magkaroon, di ba? Ang galing niya magmaneuver ng kanyang barko, nakita mo? Napakahusay. Napag-aralan niya, no? Dating driver ng jeep yan eh. Ang driver ng jeep pa to dati. Sa Quiapo. Sa Quiapo. Dating driver ng jeep. Punta ka sa recto. Ang galing, Mara. Santakin mo. Galing sumingit eh. Oo. Nung nakita niya magsasalpukan na yung dalawa, bigla siya nagmaniobra. Ang nangyari, dalawang barko ng China nagsalpukan. Mar, di ba? Yes, Jen. Ayon sa AFP, talagang ang intention daw ng dalawang barko paikutan, no? Parang isa sandwich. Ayan o. Kita mo, ayon sa AFP,
ang gusto daw talaga nitong dalawang barko na to, isa-sandwich, no? Isa-sandwich yung barko natin mga tol, gagawin tayong palaman sa gitna. Mabilis yung barko natin. O yun, nagkabundulan silang dalawa. O, na-imagine ninyo mga tol kung ano magiging itsura nun? Ha? O, sasalikupin na lang yung barko ng Coast Guard, Philippine Coast Guard, di ba? Oo, sasalpukin nila. Mabuti na lang ay mabilis na nakapagmaniobra itong BRP Suluan at salip na sila yung banggain, yung dalawang barko ng China yung nagsalpukan sa dagat. No, kung nandiyan tayo sa gitna, kung nandirito tayo sa gitna mga tol, di sandwich tayo dyan. Silang dalawa tuloy yung nagbundulan. Ay, kung akala ko sa pelikula na nangyayari yan Di ba? Kaya may pagkakataon, makuha mo yung pangalan at bibigyan natin ng gawad ng pagkilala yan, ha? Biruin mo, yun talaga yung intention nila, no? Yun yung intention nila mga kapatid. Sa laki ng dalawang barkong yun, malamang lulubog talaga barko natin dyan. Diba? Yan, paabot natin sa liderato ng Philippine Coast Guard. Thank you, Mar. Yan po si Mar. Di ba? So, prinotektahan tayo mga tol ng ating kakampi. Kasi tayo naman yung nasa tama Di ba? Maraming salamat. No? Maraming salamat sa ating protector and savior. Interesting na di ba? Paano yun naisip na yun, no? Talaga, hinahabol Nahabol siya? Instinct mo na yun, tumakbo. Hindi nga, takbo ka ng takbo. Paano niya napagplanuhan na... Hindi, yung humahabol lang, ang may mali doon. Ganon? Oo. Siguro hindi nila nakita na silang dalawa na yung magkakasama. Silang dalawa magsasalpukan, ano? Pagdating sa dagat mga tol, kahit promeno ka, hindi ang katulad sa kalsada na pag promeno ka, kakapit yung gulong mo. Tubig to Oo. Akala ko sa pelikula lang talaga nangyayari yun. Di ba yung dalawang barko na ganyan, nasa gitna? Tapos yung maliit, nakatakbo, yung dalawang malaking barko, nagsalpukan. Nangyayari yan sa tunay na buhay. Ayun na nga, kitang-kita natin mga tol. Napakahusay nitong kapitan ng BRP Suluan. Pero if ever mga kapatid, baka mas malala pa ang pwedeng mangyari. Hindi ko alam kung anong gagawin ng Pilipinas kung sakasakaling sa hanay ng ating Coast Guard ang may nasawi. Diba? At kung ano ang gagawin ng Pilipinas kung yung barko natin ginawang sandwich nitong dalawang barko na to, isang warship at saka isang Chinese Coast Guard. Pero nakita natin mga tol dahil nga sa kanilang kapangahasan, dahil nga sa kanilang pagiging agresibo at marahas na ginagawa, yun, wasak na wasak mga tol yung unahang bahagi ng Chinese Coast Guard at naiulat nga na dalawa ang nasawi doon sa kanilang hanay. Hindi nila pwedeng isisi sa atin yan mga tol. Kasalanan nila yan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.